Magandang araw, mga kaalaman na hinog at sa lahat ng mga nangangarap ng mas magandang buhay para sa pamilya. Napapansin mo ba na parang bawat pamilyang Pilipino ay may kamag-anak, kaibigan o kakilala na nasa Canada na? O kaya'y laging may nababalitaan tungkol sa isang Pinoy na nakapag-apply at doon na nanirahan? Bakit kaya parang naging pangarap ng maraming Pilipino ang mamuhay sa lupain ng maple leaf? Alam nyo ba, ayon sa statistics, ang Pilipinas ay isa sa top source countries ng mga bagong permanent residents sa Canada taon-taon. Oo, libo-libo sa atin ang tumatanggap ng invitation para maging residente doon. At hindi ito isang simpleng paglipat lang. Ito ay isang malalim at personal na desisyon na may kanya-kanyang kwento ng pag-asa at sakripisyo. Kaya ngayon, sama-sama nating alamin at unawain ang 10 pangunahing dahilan kung bakit ang Canada ang napipiling pangalawang tahanan ng napakaraming Pinoy. Hindi ito para himukin kayong umalis, kundi para maunawaan natin ang mga pangarap at motibasyon ng ating mga kababayan. Pang-una sa ating listahan, ang sistema ng Express Entry at mga Provincial Nominee Programs. Ito ang isa sa pinakamalaking teknikal na dahilan kung bakit posible ang paglipat. Ang gobyerno ng Canada ay may isang napaka-organisadong sistema ng immigration na tinatawag na Express Entry. Ito ay isang points-based system na sumusukat sa iyong edad, edukasyon, karanasan sa trabaho at kakayahan sa English o French. Ang maganda rito, napakalinaw ng pamantayan. Parang may blueprint ka na sinusundan. Kung mataas ang iyong puntos, mataas ang tsansa mong matanggap. Bukod pa rito, halos lahat ng lalawigan sa Canada ay may sariling Provincial Nominee Program o PNP na nangangahulugang hinahanap nila ang mga partikular na skilled worker na kailangan nila. Para sa isang Pilipino na may propesyon sa healthcare, IT, engineering o trades, ito ay isang malinaw na landas. Ang payo ko, kung seryoso ka, simulang pag-aralan ng Express Entry System online. Alamin ang iyong puntos. Maraming libreng resources sa website ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC. Pangalawa sa ating listahan, matatag at mataas na sahod para sa mga skilled professionals. Ang ekonomiya ng Canada ay matatag at ang minimum wage ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Pero higit pa sa minimum, ang mga skilled professionals tulad ng nurses, IT specialists, engineers at accountants ay sobrang hinahanap at nababayaran ng napakaganda. Ang sahod ay sapat hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng komportable, makapag-ipon at makapagpadala sa pamilya sa Pilipinas. Halimbawa, ang isang registered nurse sa Canada ay kumikita ng humigit kumulang 70 to 90,000 Canadian dollar bawat taon. Kapag ikinumpara sa sahod sa Pilipinas, malaki ang pagkakaiba. Ang payo ko, kung nasa mga in-demand na propesyon ka, ipunin ang iyong karanasan at mag-umpisa sa pag-research sa proseso ng pag-validate ng iyong lisensya. Halimbawa, NCLEX para sa mga nurse. Pangatlo sa ating listahan, Universal Healthcare System. Ito ang isa sa pinakamalaking pang-akit, lalo na para sa mga magulang. Sa Canada, ang pampublikong sistema ng pangangalagang pangkalusugan o Medicare ay nagbibigay ng libre o napakamura na serbisyong medikal sa lahat ng permanent resident at citizen. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mangamba sa napakalaking hospital bill kung magkasakit ang iyong anak o asawa. Ang peace of mind na dala nito ay hindi mabibili. Sa Pilipinas, kahit may HMO o PhilHealth, ang takot sa malaking gastusin sa ospital ay laging nandyan. Sa Pilipinas, biruin mo, may kontribusyon ka kada buwan, tapos pagbabayaran na ng bill sa hospital ay kakarampot lang ang makukuha mo, na parang discount na lang ang PhilHealth sa bills. Grabe! Kaya ang payo ko, tandaan, bagamat libre ang healthcare, may mga bagay na hindi saklaw, tulad ng dental at optical para sa adults.
Kaya importante pa rin ang pagkakaroon ng health insurance mula sa employer o pribadong insurance. Pang-apat sa ating listahan, dekalidad at halos libreng edukasyon hanggang high school. Para sa mga magulang, ang kinabukasan ng mga anak ang pinakamahalagang pamana. Sa Canada, ang pampublikong edukasyon mula kindergarten hanggang grade 12 ay libre at dekalidad para sa mga residente. Ang mga paaralan ay may magagandang pasilidad at holistic approach sa pagtuturo. Para sa kolehiyo, bagaman may tuition fee, mayroong maraming scholarship, student loan at financial aid. Ang pagkakataong makapagtapos ang iyong mga anak sa isang world-class na sistema ng edukasyon nang hindi napipilay ng utang ay isang pangarap na natutupad para sa maraming pamilyang Pinoy. Ang payo ko, ang pag-aaral ng mga bata ay isa sa mga unang dapat isaalang-alang sa pagpaplano. Research ang school district sa mga lugar na pinag-iisipan mong tirhan. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, ligtas, malinis at may maayos na kapaligiran. Ang Canada ay kilala sa kalinisan, kaayusan at mababang crime rate kumpara sa maraming bansa. Ang mga parke, palikuran at pampublikong espasyo ay napapangalagaan. Para sa mga galing sa mga syudad sa Pilipinas na puno ng trapiko, polusyon, panghi sa kalye at kawalan ng maayos na sidewalk, ang paglipat sa isang tahimik at maayos na suburban community sa Canada ay parang isang malaking paghinga ng sariwang hangin. Ang payo ko, huwag mag-i-expect na parang Vancouver o Toronto agad ang itsura. Ang tunay na Canada ay nasa mga smaller cities and towns kung saan mas ramdam ang peacefulness at kaligtasan. Pang-anim sa ating listahan, malakas na Pinoy community at pagkilala sa kulturang Pilipino. Kahit na malayo ka sa Pilipinas, hindi ka magiging totally na nag-iisa. Sa halos lahat ng major cities sa Canada, mayroong matatag at aktibong Filipino community. May mga Filipino grocery stores, tindahan, restaurants at mga kapisanan. Mayroong mga pagdiriwang ng Pasko, Flores de Mayo at mga fiesta. Ang pagkakargo ng support system na ito ay napakalaking tulong sa pag-a-adjust laban sa homesickness at sa pagpapanatili ng koneksyon sa ating kultura. Ang payo ko, sumali sa mga Filipino community groups sa Facebook ng lungsod na iyong pupuntahan. Doon, makakakuha ka ng napakaraming praktikal na payo mula sa paghahanap ng bahay hanggang sa paghahanap ng trabaho. Pangpito sa ating listahan, pagkilala sa mga karapatan at proteksyon sa manggagawa. Ito ay isang malaking bagay para sa mga OFW na nakaranas ng pang-aabuso o kawalan ng seguridad sa trabaho sa ibang bansa. Sa Canada, ang mga karapatan ng manggagawa ay mahigpit na ipinagtatanggol ng batas. Mayroong malinaw na patakaran sa overtime pay, maternity o paternity leave, sick leave at ligtas na lugar pagtatrabahuan. Halos hindi mo maririnig ang salitang endo o contractualization sa parehong paraan. Ang peace of mind na dala ng job security at pagtrato sa iyo bilang isang tao, hindi lamang bilang manggagawa, ay napakahalaga. Ang payo ko, pag-aralan ang labor laws ng lalawigan kung saan ka magtatrabaho. Iba-iba ang mga detalye bawat lalawigan. Pangwalo sa ating listahan, daan patungo sa pagkakamit ng Canadian citizenship. Ang Canada ay isa sa mga bansa na may maliwanag at patas na landas patungo sa pagiging mamamayan. Karaniwan, pagkatapos maging permanent resident at manirahan ng 3 taon, maaari ka nang mag-apply para sa citizenship. Ang pagiging Canadian citizen ay nagbibigay sa iyo ng Canadian passport na isang matibay sa pinakamalakas sa mundo, karapatang bumoto at ganap na proteksyon. Para sa marami, ito ang pinakamataas na antas ng seguridad at pagtanggap sa isang bagong tahanan. Ang payo ko, ang proseso ng citizenship ay hindi automatic. Kailangan mong ipasa ang isang test tungkol sa kasaysayan at mga halaga ng Canada at magpakita ng proficiency sa English o French. Pang-siyam sa ating listahan, mababang presyo ng mga pangunahing bilihin at mataas na purchasing power.
Bagaman mataas ang cost of living sa mga lungsod tulad ng Toronto at Vancouver, ang purchasing power ng isang karaniwang manggagawa ay mataas din. Ang mga pangunahing bilihin tulad ng gatas, tinapay, karne at mga gulay ay abot kaya at dekalidad. Ang mga produktong elektroniko at sasakyan ay mas mura kumpara sa presyo nito sa Pilipinas. Kapag ikinumpara ang sweldo sa presyo ng mga bilihin, mararamdaman mo ang halaga ng iyong pinagtatrabahuan. Ang payo ko, ang gastos sa upa o mortgage ang pinakamalaking expense, kaya maraming Pinoy ang pinipili munang tumira sa mga suburbs o smaller cities kung saan mas mura ang pamumuhay. At ang pang-10 at panhuli sa ating listahan, ang pangarap ng isang balansing buhay o work-life balance. Ito marahil ang pinakamalalim at hindi madaling maipaliwanag na dahilan. Sa Canada, may malinaw na hangganan ng oras ng trabaho at oras para sa pamilya at sarili. Bihira ang sobrang overtime. Iginagalang ang weekends at holidays. May oras para mag-hiking, mag-skating, mag-family picnic o simpleng magpahinga. Para sa mga Pilipinong sanay magtrabaho ng napakahaba at napakapagod na oras para lamang mabuhay, ang konsepto ng work-life balance ay isang malaking regalo. Ito ang pagkakataong mabuhay ng buo, hindi lamang magtrabaho para mabuhay. Mga kaalaman na hinog. Ang paglipat sa Canada ay hindi isang magic pill sa lahat ng problema. Ito ay isang napakalaking sakripisyo, malayo sa pamilya, mahirap ang winter, at may bagong kultura na kailangang pagdaanan. Ngunit para sa libu-libong Pilipinong nakatikim ng mas matatag, mas ligtas, at mas may pag-asa na buhay doon, ang mga sakripisyong ito ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Ibahagi natin ang video na ito sa mga nangangarap, nagpaplano o nagtatanong tungkol sa Canada. Naway maging gabay ito sa kanilang pag-iisip. Sa lahat ng mga kababayan natin sa Canada, salamat po sa inyong katapangan. Sa mga nangangarap pa lamang, tibayan ang inyong loob. Mag-ingat po palagi at God bless po sa ating lahat.